Isang magandang hapon po sa lahat ng nakatutok sa aming virtual presser ngayong hapon. Narito po muli kami upang magbigay ng ulat hinggil sa implementasyon ng Social Amelioration Program or SAP. Para po sagutin ang mga katanungan na ipinadala ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating social media platforms, makakasama po natin sa hapong ito sina DSWD Field Office, National Capital Region, Regional Director Vicente Gregorio B. Tomas, at si DSWD Field Office Calabarzon, Protective Services Division Chief, Ms. Eloisa Rogado. Magandang hapon po, Director Tomas at Ms. Eloisa. Magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Bago po ang mga katanungan, hingihan po muna natin ng update ukol sa SAP, sina RD Vic at Ms. Eloisa. RD Vic? Yes, ma'am. Thank you po. Magandang araw sa lahat. Ilalahad po ang update sa implementasyon ng Emergency Subsidy Program or Social Amelioration Program ng National Capital Region. Nais naming ipagbigay sa lahat na as of September 30, 2020, ang DSWD NCR at Central Office po ay nakapagpondo na ng ayuda sa ilalim ng programa para sa kabuuan na 3,202,949 na pamilya. Sa ngayon po, patuloy ang ating partnership sa mga financial service providers na sa pagre-release ng mga naturang ayuda at patuloy ang Field Office NCR at ang Central Office katulong ang ating local government units sa pag-aayos at pagre-reprocess ng mga accounts na may mga maling detalye. Base sa September 30, 2020, ang aktwal na napagsilbihan ng ating financial service providers ay nasa 1,942,830 na po na mga pamilya. Kasama na po rito ang mga pamilyang nakatanggap para sa second tranche at mga waitlisted po. Binubuo po ng ating FSP ng DSWD NCR at Central Office na ma-reprocess at ma-release ang 1,260,119 pa na mga pamilya. Ito po ang latag ng ating mga datos. Maidagdag ko po, sa second tranche, sa Pantawid, 215,934 ang ating mga benepisyaryo. Sa mga non-Pantawid naman po ay nasa 1,386,999. Ang mga waitlisted o left out naman po ay umabot na po ng 1,600,016. Sa kabuuang bilang ng pamilyang nabigyan ng benepisyo ay 3,202,949. Ang actual served naman po ng mga financial service providers para po sa second tranche, sa Pantawid po, ay umabot na ng 215,934. Para naman po sa non-Pantawid ay 504,132 po. Ang waitlisted naman po or left out ay umabot na ng 1,222,764. Ang kabuuang bilang ng pamilya ay umabot po ng 1,942,830. Kung inyo pong makikita, inaasahan pa po natin na mai-release ang ayuda sa higit 1.2 million or 1,260,119 na pamilya. Amin pong hinihingi ang inyong kooperasyon at pag-unawa sa ating mga kababayan dito po sa National Capital Region sapagkat hindi po titigil ang ating partners na FSPs or financial service providers sa pamamahagi hanggat hindi natin nakukumpleto ang ating target ayon sa funded payroll. Gayon din, isinasaayos at inire-reprocess ng DSWD NCR katulong ng LGUs ang mga mayroong discrepancy sa impormasyon ng mga benepisaryo. Patuloy pong ang monitoring na ginagawa ng ating ahensya sa programang ito upang masigurong lahat ng pamilyang kwalipikado ay makatanggap po ng ating ayuda. Ngayon naman po,
gaya ng ating naipangako sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang social platforms, ng social media platforms ng DSWD. Tayo po ay sasagot sa ilan po sa kanilang mga katanungan. Mula naman po sa Barangay Southside, Makati City, si Miss Celia De Losa ay nagpahatid po ng mensahe. RD Vic, siya daw po ay waitlisted at isang solo parent. Hanggang ngayon, wala pa daw po siyang natatanggap na mensahe. Kasagutan po, RD Vic. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Celia po. Ang ilan sa waitlisted nating mga kababayan na hindi pa po nakakatanggap ng ayuda ay maaari pong ma-reprocess or nasa reprocessing ang kanilang ayuda sapagkat mayroong mga discrepancy po sa impormasyon katulad marahil ng invalid number or discrepancy din po sa personal na information. Kami naman po ay nagbibigay ng listahan ng ating mga matagumpay na transaksyon sa ating mga partners sa local government units sa pamamagitan ng ating mga local Social Welfare and Development Office. Kayo po ay aming hinihikayat na magtanong sa kanila upang makita kung kayo ay kasama po sa reprocess o reprocessing. Kung wala naman po kayo sa mga hindi matagumpay na transaksyon, mangyari lamang pong pakihintay o i-text or yung notification ng ating mga FSPs or financial service providers na naka-assign po sa inyong mga lunsod. Salamat po. Sa inyo pong kasagutan. Mula naman po kay King Adrias Artizo ng Barangay Rizal, Makati. Siya din daw po ay wala pa pong natatanggap na second tranche or DVIC, samantalang ang kalapit na barangay ay naglabas na po ng listahan. Thank you, ma'am. Ang ating pong mga payroll o listahan ng mga nakakatanggap ng ayuda ay naibigay na po natin sa mga LGUs or local government units sa pamamagitan nga po ng ating mga LSWDOs or yung local social welfare development offices. Ang listahan po ay resulta ng deduplication o pagsusuri kung eligible ang isang benepisaryo sa pamamagitan ng pag-cross-check ng kanyang impormasyon sa ibang ahensya na nagbigay rin ng ayuda upang maiwasan po ang pagdoble ng ayudang natanggap sa magkaibang ahensya. Salamat po. Muli, maraming salamat, RDV. Susunod po na katanungan mula naman kay Rowena Solano Malsi ng Caloocan City. Ang tanong po niya, tuloy-tuloy pa po ba ang pagbibigay ng second tranche? Yes. Opo, katulad po ng sinabi ko po kanina, patuloy po ang DSWD NCR sa tulong ng ating mga financial service providers sa pamamahagi ng ayuda sa ating mga kababayan. Ang mga per batch po ng hindi matagumpay na transactions po ay naibigay na rin po namin ang mga listahan sa mga local government units upang makatuwang natin sila at kayo po ay maibisuhan kaagad upang ayusin ang mga impormasyon o discrepancies upang sa gayon ay ma-reprocess kaagad-agad ang inyong ayuda at maibigay ang inyong ayuda. Thank you po. Susunod po na katanungan mula naman po kay Nini R ng Lower Bikutan, Taguig. Ang second tranche daw po ay hindi pa po daw nila natatanggap, RDV. At sila po ay umaasa na maipahatid na po ito sa kanila. Ma'am, naintindihan po namin ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. At ang mga pangangailangan na daglian matanggap ang ayuda. Humihingi po kami ng patuloy na pangunawa sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa National Capital Region. Patuloy rin po ang ginagawang pagre-release ng ating second tranche sa mga lungsod ng NCR. Mayroon lamang na mga for reprocessing sapagkat ayaw tanggapin ng system dahil mayroong mga discrepancy po sa impormasyon ng ating mga benepisyaryo. Kaya po ito ay binababa namin sa local government units upang masabihan po kayo at maitama po kaagad ito. Ito ay ibabalik po sa amin upang muling ma-process at ma-facilitate po ang pagbibigay ayuda. Dahil nga po sa kagustuhan naming maging ligtas,
ang ating mga kababayan sa COVID, tayo po ay nag-explore ng mga paraan. At isa na po nga dito ay ang digital payout, kung saan hindi nagdadagsaan ang mga tao sa payout areas. Mayroon scheduling po sa pagkuha ng ayuda at mas ligtas ang magiging paraan ng pagpapahatid ng tulong ng pamahalaan. Ngunit kaakibat po nito, aming patuloy na hinihingi ang inyong pangunawa at pasensya. Salamat po. At muli, maraming salamat, RD Vic. Susunod po na katanungan mula naman kay Rosalie Espliguera Borgas. Dito daw po sa DSWD NCR, kailan daw po nila matatanggap ang kanilang emergency subsidy. Meron daw po siyang 4 na anak at may kambal na sa kasulukuyan ay pinapagatas. Meron din daw po siyang 2 months old baby. Ang asawa daw po niya, isang construction worker na sa kasalukuyan ay walang trabaho dahil nga po sa pandemic. Ano po ang masasabi natin, RDV? Thank you, ma'am. At magandang araw, Ma'am Burgas. Amin pong naiintindihan ang inyong kalagayan. Ipapa-check po natin ang status ng inyong ayuda upang mabigyan kayo ng feedback kaagad-agad. May pagkakataon nga lang po na talagang mayroong discrepancies sa mga impormasyon at subject for reprocessing po ang inyong ayuda. Pero huwag po kayong mag-alala. At sapagkat ito naman po ay para sa inyo at inyo pong matatanggap. Yan po ang sigurado po yan. Mayroon lamang pong talagang proseso na dapat natin daanan lahat. Maraming salamat po muli. Mula naman po kay William Buktot ng Caloocan City. Siya daw po ay from Barangay 181 at hindi pa daw po nakakatanggap ng ayuda. Siya rin daw po ay waitlisted. Ang kanyang mensahe ay sana naman daw po maipamahagi na kasi sila po ay nangungupahan at 6 na buwan daw po silang hindi pa nakakabayad ng kanilang upa. Umaasa daw po sila sa ayuda na ibibigay ng pamahalaan dahil sa kasalukuyan nga ay wala pa daw pong trabaho. Or Divik, ano po masasabi natin? Thank you, ma'am. Ma-share lang po natin sa kanila, ang GCash po ay nagbalik na sa atin ng mga hindi matagumpay na transaksyon. At ito ay kasalukuyang kino-coordinate na po natin sa local government unit upang maitama po kaagad ang mga impormasyon para sa mayroong mga discrepancies. Mangyari po lamang na bisitahin niyo po ang ating local social welfare development officer upang maitama po ang impormasyon na ito at kaagad po maibigay ang inyong ayuda. Salamat po. Karagdagang katanungan, RDV, mula naman po kay Ski June Opao. Gayon din po ang kanyang tanong kung kailan daw po ibibigay ang second tranche ng NCR. Although hindi po niya nabanggit, RDV, kung anong lungsod po ang kanyang kinabibilangan. Bakit? Magkaroon na lang po tayo dito sa katanungan na ipinahatid sa atin ni Papi Joe. Ang sabi po niya, siya ay taga-Barangay Bignay, Valenzuela City. At yung daw po kanyang social amelioration card form ay noong Abril pa po niya pinirmahan. Setyembre na daw po ngayon, RDV. Bakit daw po wala pa rin tulong na naipapahatid sa kanila? Gaya po kanina, ang GCash po ay nagbalik ng mga ating mga hindi po matagumpay na transactions ng waitlisted at second tranche. Kung kaya po ito ay patuloy nating kino-coordinate sa ating mga partner local government units upang maitama kaagad-agad po ang mga impormasyon upang ito ay ma-reprocess kaagad. Tinitiyak po namin na kung kayo po ay kwalipikado, ang ayuda niyo po ay para sa inyo talaga at mapupunta po ito sa inyo. Atin lamang pong isasagawa ang mga processes base rin po sa mga guidelines ng ating sinusunod mula po sa central office at sa ating pong nakakataas na mga IATF po. Salamat po, RDVIC, sa inyong kasagutan. Malinaw po iyan na meron tayong mga restricted transactional accounts na kinakailangan po muling ma-process dahil nga po may mga kinakailangan impormasyon mula sa ating mga beneficiaries. Isa na nga po dyan, yung sa kanilang middle name o yung kanilang tamang cellphone number. Susunod po na katanungan, RDVIC,
mula po sa mga taga-Batasan at Payatas dito sa Quezon City. Kumusta na daw po ang pamamahagi ng emergency subsidy sa kanilang lugar? Yes, ma'am. Actually po, itinatama ang mga impormasyon sa mga hindi matagumpay na transaksyon. Tuloy-tuloy po itong proseso na to. Upang sa gayon, ito ay magawa ng panibagong payroll at mapondohan kaagad at mai-release kaagad din sa mga nararapat at kwalipikadong benepisyaryo. Pagbigayan at ito po ay ating talagang commitment sa ating pong mga benes. Hinihingi lang po namin ang inyong, muli ang inyong pag-unawa dahil yung proseso po ay talagang kailangan maging maingat po. Kaya po magtungo po kayo sa Local Social Welfare Development Office sa inyong lokalidad upang maitama kaagad kung may mga impormasyon pong hindi po tama. Patuloy po ang DSWD, NCR sa pagbababa ng mga listahan ng hindi matagumpay na transaksyon na naibigay ng GCash sa atin po. Nais ko rin pong ipagbigay alam na hindi po paisa-isa ang pagpoproseso natin ng mga hindi matagumpay na transaksyon. Ito po ay by batch, kaya po hinihintay natin ang mga kumpleto at makumpleto at maitama ang mga may discrepancies po upang ito ay per batch na ma-reprocess din po. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pag-intindi.